after so many years na sila pala inosente. So I don't want that to happen na mag-aantay pa tayo na magdusa yung isang pobre na palibase wala siyang pangpiyansa and wrongly convict, mag-stay siya sa city jail for so many years. So ilan na po yung mga presong katulad nila na banggit ko, or inmate should I say, na inyo pong nasalba, na inyo pong naipalabas? Yung sa una pong tanong ninyo, Yes, Your sir. Honor, yung case, ilan po yung mga kaso na naisampa? Na naging successful at hanggang sa ma-convict po yung mga ng abuso sa malilit nating mga kababayan. And I'm talking about policemen. Kasi yan po kadalasan nireklamo sa programa ko, yung mga pulis na abusado na pinagtitripan yung mga pobre nating kababayan, palibasa ay walang pera, madaling tiris-tirisin, tapak-tapakan ng kanilang mga karapatan. Medyo uminit ang ulo ko dito na sabi nyo, political rights. Why are you concerned about political rights when in fact, mas dapat pagtutunan yung pansin yung mga pobre na walang kinalaman sa politics at sila ay napagbintangan nagnakaw ng kamatis kahit hindi naman, halimbawa lamang, at sila ay kinulong sa salang nagnakaw sila ng isang sakong bigas. There are so many cases like that. Yun dapat ang tinututukan ninyo at dahil walang pampiyansa, nakakulong. You should protect the rights of the innocents. Those people who were accused by policemen na gumawa ng kasalanan na hindi naman. And I'll tell you, many times in the past, may pumupunta sa akin ng mga mahihirap na kababayan na ni-raid ng mga pulis ang kanilang mga bahay dahil lamang pinag-initan, may kagalit silang kapitbahay, lumapit sa pulis, ni-raid ang kanilang bahay at pinantahan, or ni-raid yung kanilang bahay nang walang warrant of arrest, or maling bahay ang napuntahan ng mga pulis, naghalugog, binugbog yung mga nasa loob ng bahay. Those are the things that I'm interested. Wag yung mga nandiyan sa kalye na nagrarally, nagsisigaw-sigaw, ibagsak ang gobyerno, etc., etc., and then nabugbog ng pulis. Okay lang yon. Their rights must be protected. But I'm more interested sa rights na mga mahirap natin that does not have anything to do with politics. Hindi ko gusto ito, political rights. We share the same sentiments, Your Honor. So alisin ko na siguro itong political rights. Because these people, they have their own lawyers. Especially itong mga nag-rally-rally. Hindi naman sila mag-rally dyan kung wala silang mga backers. Apo. Papaliwanag ko lamang po yung kung bakit civil and political rights. Sapagkat ito po ay yung mandatong ibinigay ng ating saligang batas sa komisyon. Number 1 po yun sa ating mandato to investigate violation of human rights. Violation involving civil and political rights. Yun po yung ibinigay ho sa ating mandato ng ating saligang batas. But despite I understand, that, sir. I understand. Despite that po, we are doing monitoring, investigative monitoring, and okay, kaya nga po sa tanong sa mga civil, economic, social, cultural rights po. Ilan na po yung mga kasong na isampa nyo sa mga abusadong pulis na nang-api ng mga pobre nating kababayan na walang kasalanan, na yung pulis na sinampahan nyo ng kaso ay nakulong o nasibak sa pwesto? Ako nakagawa na ako noon at hindi ako taga-human rights. Kayo po, ilan? Meron ho kaming kaso totaling to, nung 2023 po, meron akong 553 cases. Ano po yung 500 cases? Hindi ko ho may bibigay sa inyo yung, pwede ho namin may submit later yung sa mga police. Na-convict ho ba yun? Hindi ho kasi sa amin ang prosecution. We don't have the prosecutorial function. Yeah, pero siyempre sir, monitoring. We monitor. Sure. Yes, yung pag sinampan yung kaso, atras na kayo. Hindi pwede. Dapat tutukan nyo from start to finish. Tuloy-tuloy po ang ginagawa ng komisyon na okay nga po, ilan po yung kayo po ang nag-cause nang galing sa inyo yung pagsasampa ng kaso, ulit gagamitin natin yung sukatan, yung mga abusadong pulis na nang-api ng mga pobre nating kababayan. Ilan po doon sa mga pulis na yon because of you, because of your assistance, because of the budget that was given to you by the government,